Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa 8 simpleng gawi sa umaga na dapat mong malaman upang pigilan ang diabetes. Alam mo ba na ang iyong mga gawi sa umaga ay maaaring susi sa pagkontrol ng diabetes? Ang iyong ginagawa sa simula pa lang ng umaga ay maaaring maganda o makasira sa iyong blood sugar sa buong araw. Manatili ka dahil ngayon ay susuriin natin ang 8 simpleng gawi sa umaga na maaaring pumigil sa iyong diabetes. Ang pamamahalaang diabetes ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain mo o kung gaano ka kaaktibo. Nagsisimula ito sa iyong routine sa umaga. Maniwala ka man o hindi, ang unang ilang oras pagkatapos mong magising ay may malaking papel sa kung paano kumikilos ang iyong blood sugar sa buong araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 pangunahing gawi sa umaga na kailangan mong malaman upang makontrol ang iyong diabetes. At ang pinakamaganda, ang magawi na ito ay simple, madaling sundin, at maaring magdulot ng malaking pagbabago. Simulan na natin. 1. Gumising sa parehong oras, araw-araw. Ang pagising sa parehong oras araw-araw, kahit sa mga weekend, ay may nakakagulat na mahalagang papel sa pamamahala ng blood sugar levels at sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kapag consistent ang iyong pagising, masasanay ang iyong katawan sa isang natural na ritmo na kilala bilang iyong circadian rhythm. Ang panloop na orasan na ito ay tumutulong na i-regulate ang mga pangunahing function tulad ng paglabas ng hormone, digestion, at metabolism na lahat ay nakakaapekto sa pagkontrol ng blood sugar. Sa pamamagitan ng pagayon ng natural na siklo ng iyong katawan sa iyong nga oras kang pagising, mapapabuti mo ang glucose tolerance, ibig sabihin, mas epektibo ang iyong katawan sa pagproseso ng asukal sa buong araw. Ipinapakita ng pananaliksik na ang kakayahan ng ating katawan na hawakan ang glucose ay mas mahusay sa umaga kaysa sa gabi. Sa katunayan, kung kumakain ka nga parehong pagkain sa iba't ibang oras nga araw, ang iyong blood sugar levels ay maaring mas mabilis na tumaas sa gabi, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang itinakdang oras ng pagising, itinatatag mo ang iyong katawan para sa mas epektibong regulasyon ng asukal sa simula pa lang araw. Ang pagising sa isang consistent na oras ay tumutulong din na palakasin ang ugali ng pagkain ng masustansiyang almusal na mahalaga para sa blood sugar control. Ang paglaktaw ng almusal o pagkain sa irregular na oras ay maaring makasira sa balanse ng iyong blood sugar at maaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang o kahirapan sa pamamahalang diabetes. Kahit ang maliliit na pagbabago tulad ng isang fix na schedule ng pagising ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa tugon ng iyong katawan sa pagkain, na tumutulong na maiwasan ang mga pagbabago sa blood sugar na maaring mangyari kapag inconsistent ang mga routine. Ang pagiging consistent ay susi. Kaya, layunin mong gumising sa parehong oras araw-araw upang mapalakas ang natural na ritmo ng iyong katawan at mapabuti ang regulasyon ng blood sugar. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaring magtakda ng positibong tono para sa natitirang bahagi ang iyong routine sa umaga at sumuporta sa mas mahusay na pamamahala ang diabetes sa buong araw. 2. Subukan ang iyong blood sugar. Ang pagsubok ng iyong blood sugar sa simula pa lang umaga ay isang mahalagang hakbang sa pamamahalang diabetes. Ang simpleng gawin na ito ay maaring makaroon ng malaking epekto sa kung paano mo pinamamahalaan ang iyong kondisyon sa buong araw. Sa pamamagitan ng pagsubok ng iyong blood sugar sa sandaling magising ka, makakakuha ka ng baseline reading na nagpapakita kung saan nakatayo ang iyong blood sugar bago ito maapektuhan ng anumang pagkain o aktibidad. Makakatulong ito sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa blood sugar at sa pagsasayos ng mga pagkain, gamot at antas ng aktibidad ng naayon.
Ang mga benepisyong pagsubo ng blood sugar sa umaga ay lumampas pa sa pag-alam lamang ng iyong panimulang punto. Nakakatulong ito sa pagtukoy ng pattern o trend sa iyong blood sugar levels na maaring mangailangan ng pansin. Halimbawa, kung ang reading sa umaga ay patuloy na mataas, maari itong maging senyales na kailangan ayusin ang dosis ng insulin sa gabi o baka kailangan mong baguhin ang iyong bedtime routine. Ang habang na ito ay nabibigay din ngang pagkakataon na makita ang anumang hindi inaasahang pagbabago, lalo na kung masama ang pakiramdam o may pagbabago sa routine. Ang regular na pagsubok ay makakatulong sa mabilis na pagtugon at maiwasan ang mas malalaking problema sa kalaunan. Kung ang blood sugar ay masyadong mababa o masyadong mataas, maring gawin agad ang corrective action tulad ng pagkain ng snack o pag-ayos ng gamot. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsubok ng iyong blood sugar sa umaga, inihahanda ka nito para sa isang araw ng mas mahusay na pamamahalang blood sugar na maaring humantong sa mas kaunting komplikasyon sa paglipas ng panahon. Kung gumagamit kang blood glucose meter, siguraduhin na sundin ang tamang hakbang upang matiya ang tumpa na reading. Hugasan ng mabuti ang mga kamay bago magsubo upang maiwasan ang kontaminasyon at gumamit ng mga sariwang test strip upang matiya ang katumpakan. Ang pagtatalang resulta sa umaga ay nakakatulong din sa pagsubaybay sa progreso at sa pagtalakay nga trend sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan. 3. Kumain ng masustansiyang almusal. Ang pagkain ng masustansiyang almusal ay isa sa mga pinakamahusay na bagay na magagawa mo upang mapamahalaan ang diabetes at mapanatili ang iyong blood sugar levels na matatag sa buong araw. Ang iyong almusal ay dapat tumuon sa isang kombinasyon carbohydrates, healthy fats, at protina na tumutulong na maiwasan ang matalim na pagtaas o pagbagsak ng iyong blood sugar. Narito kung bakit ito napakahalaga. Kapag kumain ka ang almusal na mayaman sa fiber, protina at healthy fats, pinapabagal nito ang prosesong digestion. Nangangahulugan ito na ang glucose ay unti-unting hinihigop sa iyong bloodstream, na tumutulong na mapanatili ang iyong blood sugar levels mula sa pagtaas. Halimbawa, ang oatmeal na may mani at berries ay isang magandang opsyon. Ang fiber sa oatmeal ay tumutulong na i-regulate ang blood sugar, habang ang mani ay nagbibigay ng healthy fats at protina na nagpapanatili sa iyo na buso ng mas matagal. Maaari mo ring subukan ang isang vegetable omelette na isang kamangha-manghang pinakmulan ng protina at healthy fats o isang smoothie na may Greek yogurt at spinach na nakahatid ng protina, fiber at mahahalagang bitamina. Ang paklaktaw na almusal o pagpili ng kapakain na mataas sa refined carbohydrates tulad ng sukari, cereals o pastries ay maring makaroon na kabaliktarang epekto. Ang mga pagkain ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar at nag-iwan sa iyo na tamad sa kalaunan. Sa halip, tumuon sa mga whole foods na nabibigay ng pangmatagalang enerhiya at sumusuporta sa balanseng blood sugar. Ang susi ay pagsamahin ang tamang sangkap na nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya at sumusuporta sa blood sugar control. Ang mapakaing mayaman sa fiber, lean protein at healthy fats ay dapat mong piliin. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng iyong araw sa mga ganitong uring ang pagkain, inihahanda mo ang iyong sarili para sa mas mahusay na blood sugar control sa buong araw at binabawasan ang iyong panganib ng komplikasyon na may kaugnayan sa diabetes. 4. Inumin ang iyong gamot. Ang pag-inom iyong gamot sa tamang oras ay isa sa mga pinakamahalagang gawi sa epektibong pamamahala ng diabetes. Kung ikaw man ay gumagamit ng insulin o oral medications, ang pagiging consistent sa iyong iskadul ng gamot ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong blood sugar control.
Sa pamamagitan ngang pag-inom ngang iyong gamot sa parehong oras bawat umaga, tinutulungan mo ang iyong katawan na mapanatili ang matatag na blood sugar levels na susi sa pagpigil sa mapanganib na pagbabago na maaring humantong sa mga komplikasyon. Kapag ang magamot ay iniinom ayon sa reseta, gumagana sila ng pinakamahusay sa pamamagitan ngang pagayon sa natural na ritmo ngang iyong katawan. Kung ininom mo ang iyong gamot sa iba't ibang oras bawat araw, maari itong makasira sa pagiging epektibo ngang paggamot. Ito ay maaring humantong sa blood sugar levels na masyadong mataas o masyadong mababa na maaring magpataas ng panganib ng parehong panandalian at pangmatagalang komplikasyon. Ang pagtatata nga isang routine ay tumutulong na matiyak na nakakakuha ka ang tamang dami nga gamot kapag kailangan mo ito. Kung nahihirapan kang tandaan ang pag-inom ngang iyong gamot, isaalang-alang ang pagtatagda ngang alarm o iugnay ito sa isang pang-araw-araw na gawi tulad ng pagkain ng almusal. Hindi lamang ito makakatulong sa iyo na manatili sa track, kundi maaari din nitong gawing mas madali at mas kaunting stress ang proseso. At laging tandaan na kung nakakaranas kang side effect o may mga alalahanin tungkol sa iyong gamot, kumonsulta ka agad sa iyong healthcare provider. Maari silang makalok ng payo sa pagsasayos ng iyong gamot o planong paggamot. Ang pagiging consistent sa kasong ito ay tunay na susi sa mas mahusay na pamamahala ng diabetes. 5. Manatiling hydrated. Ang pananatiling hydrated ay isa sa mga pinakasimple at pinaka-epektibong gawi upang makatulong na pamahalaan ang diabetes at may mahalagang papel ito sa pagpapanatili ng matatag na blood sugar levels. Kapag nagising ka sa umaga, ang iyong katawan ay walang tubig sa loob ng maraming oras at ang dehydration ay maring maging sanhi ng pagiging mas concentrated ng blood sugar na humahantong sa pagtaas. Lalo itong problema para sa mga taong may diabetes dahil ang dehydration ay maaring magpahirap sa pagkontrol ng blood glucose level sa buong araw. Ang pag-inom ng tubig sa simula pa lang ng umaga ay nakakatulong sa pag-hydrate ng iyong katawan, pinapagana ang iyong metabolism at sumusuporta sa mas mahusay na regulasyon ng blood sugar. Ang epekto ng dehydration ay lumampas pa sa pag-apekto lamang sa blood sugar. Maaari din itong magdulot ng labis na pilay sa iyong mga bato na nagiging sanhi ng mas mahirap na pagtatrabaho upang i-filter ang dugo. Ang prosesong ito ay maring humantong sa pagpapanatili ng mas maraming sodium at tubig na lalong nagpapahirap sa blood sugar control. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa mas epektibong paggana ng iyong mabato, binabawasan ang panganib ng mataas na blood sugar at sumusuporta sa pangkalahatang kagalingan. Inirekomenda na uminom ngang hindi bababa sa 8 tasa, 64 ounces ngang tubig bawat araw, ngunit ang mga individual na pangangailangan ay maaring makakaiba depende sa masalik tulad ng antas ngang aktibidad at kapaligiran. Ang pagsisimula nga iyong araw sa isang basong tubig ay isang magandang gawi upang isama sa iyong morning routine. Nakakatulong ito na maiwasan ang dehydration, binabawasan ang tukso para sa mga matatamis na inumin at sumusuporta sa mas mahusay na digestion at enerhiya sa buong araw. Ang pananatiling hydrated ay hindi lamang maganda para sa blood sugar control, kundi nakakatulong din ito sa iyo na maging mas energized at binabawasan ang posibilidad ng pagkapagod na maring humantong sa hindi magandang paggawa ng desisyon. Ang pagpapanatili ng isang water bottle na madaling maabot sa buong araw at ang paggawa ng isang sadyang pagsisikap na uminom ng tubig ng regular ay isang simple ngunit epektibong estratehiya para sa mas mahusay na pamamahala ng iyong diabetes. 6. Mag-ehersisyo. Ang ehersisyo ay mahalaga para sa pamamahala ng diabetes at ang pagsasama nito sa iyong morning routine ay maaring makaroon ng malalim na epekto sa blood sugar control.
Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa iyong mga kalamnan na gumamit ng glucose ng mas epektibo, binabawasan ang dami nga asukal sa iyong bloodstream at pinapabuti ang insulin sensitivity. Kapag nag-ehersisyo ka sa umaga, lalo na sa loob ng 1 oras pagkatapos magising, tinutulungan mo ang iyong katawan na simulan ang araw na may boost sa metabolism na maaaring makregulat na blood sugar level sa loob na maraming oras. Ang susi ay consistency. Layunin ang hindi bababa sa 30 minutong moderate intensity exercise bawat umaga, tulad ng paglalakad, pagbibisikleta o yoga. Maaari itong maging simple tulad ng isang mabilis na paglalakad sa paligid ng iyong kapitbahayan o isang light session sa isang stationary bike. Ang magabenepisyong morning exercise ay lumampas pa sa regulasyon ng blood sugar. Maaari din nitong mapataas ang antas ng enerhiya, mapabuti ang mood, at makatulong sa pamamahalang timbang na lahat ay kritikal sa pamamahalang diabetes. Bukod pa rito, binabawasan ng regular na pisikal na aktibidad ang panganib ng mga komplikasyon na naunay sa diabetes tulad ng sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong cardiovascular system. Bago simulan ang anumang ehersisyo, mahalagang suriin ang iyong blood sugar levels, lalo na kung ikaw ay umiinom ng gamot. Kung ang iyong blood sugar ay masyadong mataas, ang ehersisyo ay maring magpataas pa nito. At kung ito ay masyadong mababa, maaari kang manganib sa hypoglycemia. Pagkatapos mag-ehersisyo, tandaan na muling subaybayan ang iyong blood sugar upang matiyak na nananatili ito sa isang ligtas na sakla. Ang pagsasama ng ehersisyo sa iyong morning routine ay isa sa mga pinakasimple at pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang iyong diabetes sa kontrol. Hindi lamang ito nakakatulong sa blood sugar levels, kundi maaari din itong magsulong ng pangkalahatang kagalingan at gawing mas madali ang pamamahala ng diabetes sa katagalan. 7. Planuhin ang iyong araw. Ang pagpaplano ngayong araw ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang pamahalaan ang diabetes. Madaling makaramdam ng pagkalito sa lahat ng gagawin na kailangan mong gawin, ngunit ang isang simpleng to-do list ay maaring maging game changer. Ang papaplano ng iyong mga pagkain, merienda, ehersisyo, at appointment ng maga ay tinitiyak na mananatili ka sa track sa iyong pamamahala ng diabetes. Magsimula sa pagbalangkas ng iyong mga pagkain at merienda para sa araw. Sa pamamagitan ng pagpaplano, matitiyak mo na ang iyong mapagkain ay balanse, mayaman sa nutrients at akma sa iyong plano sa pamamahala ng blood sugar. Nakakatulong ito na maiwasan ang mga tukso sa huling minuto na maaring humantong sa hindi malusog na pagpili. Ang pag-alam kung ano mismo ang iyong kakainin at kailan ay nagpapadali sa pagiging consistent sa iyong pangangalaga sa diabetes. Susunod, ischedule ang iyong pisikal na aktibidad. Ang pagdaragdag nga ehersisyo sa iyong morning routine tulad ng tinalakay natin kanina ay nakakatulong na i-regulate ang blood sugar at sumusuporta sa iyong pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng pagpaplano nito ng maaga, mas malamang na manatili ka dito kung ito man ay isang mabilis na paglalakad, yoga, o iba pang anyong moderate intensity exercise. Ang pagkakaroon nito sa iyong schedule ay nagpapataas ng accountability. Huwag kalimutan na mag-schedule ng oras para sa pagsubok ng iyong blood sugar. Ang patuloy na pagsubaybay sa iyong blood sugar levels ay mahalaga para sa pag-unawa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa pagkain, ehersisyo at gamot. Sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa iyong listahan, tinitiyak mo na nananatili ka sa tuktok ng iyong kalusugan. Kasama rin sa pagpaplano ang pagsubaybay sa iyong mga gamot. Inumin ang iyong iniresetang gamot sa parehong oras bawat araw at isaalang-alang ang pagtatakda ng alarm upang matulungan kang tandaan.
Ang gawin na ito ay nakakatulong na mapanatili ang matatag na blood sugar levels at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Ang pagkakaroon ng isang malinaw at planadong routine ay nagbabawas ng stress at nakakatulong na mapanatili ang iyong blood sugar levels na mas mahulaan. Nagbibigay ito sa iyong kontrol sa iyong araw at sa pagiging consistent, nagiging pangalawang kalikasan ito. Tandaan, ang kaunting paghahanda sa umaga ay maring humantong sa mas mahusay na pamamahala ng diabetes, mas kaunting sorpresa, at mas maraming enerhiya upang harapin ang araw. 8. Manatiling consistent. Ang pananatiling consistent sa iyong morning routine ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang blood sugar levels na matatag sa buong araw. Sa pamamagitan ng pagising sa parehong oras bawat araw, tinutulungan mo ang iyong panloop na orasan na iregulate na hindi lamang nagpapatatag ng blood sugar kundi nagpapabuti din ng pangkalahatang insulin sensitivity. Ang consistency ay may malaking papel sa pamamahala ng diabetes at kasama dito ang bawat aspeto ng morning routine mula sa pagising hanggang sa pag-inom ng gamot, pagkain ng almusal at maging ang sapat na hydration. Mas consistent ka sa mga gawin na ito, mas nagiging madali para sa katawan na hulaan at i-regulate ang mga pagbabago sa blood sugar. Subukang manatili sa parehong schedule araw-araw kahit sa mga weekend o araw ng pahinga. Ang consistency na ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang karaniwang problema na maaring mangyari kapag ang katawan ay hindi handa para sa pagbabago sa routine. Kung ito man ay tinitiyak na mayroon kang masustansyang almusal o paglalaan ng oras para sa ehersisyo, ang maliliit na hakbang ay makakasama at sumusuporta sa plano sa pamamahala ng diabetes sa katagalan. Ang pagbuong routine na akma para sa iyo at ang pagpapanatili nito ay maaring maging mas maayos ang umaga at mas madaling pamahalaan ang araw. Ito ay tungkol sa paglikha ng gawi na sumusuporta sa kalusugan ng hindi nakakaramdam ng pabigat. 5 pangunahing gawi na dapat mong gawin tuwing umaga kung ikaw ay may diabetes. Alam mo ba na ang iyong magagawi sa umaga ay maring susi sa pagkontrol ng iyong diabetes o mas magpapalala nito? Maraming tao ang hindi sinasadyang nagsisimula ng kanilang umaga sa paraan na nagpapawalang saysay sa kanilang blood sugar, na nag-iwan sa kanila na pagod at nabigo sa buong araw. Ngunit hindi ito kailangang maging ganon. Mula sa sandaling magising ka, ang iyong pagpipilian ang nagtatakda kung paano hahawakan ng iyong katawan ang blood sugar sa buong araw. Kung nakaramdam ka ng pagkapagod, irritable, o hindi balansa, ang iyong morning routine ay maaring may kasalanan. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 5 pangunahing gawi sa umaga na makatulong sa iyo na makaramdam ng enerhiya, nakatutok, at kontrolado ang iyong diabetes. Manatili ka upang baguhin ang iyong mga umaga at ang iyong kalusugan para sa mas mahusay. 1. Mag-hydrate sa simula pa lang umaga. Tara na't talakayin ang unang gawi. Ang pag-hydrate sa sandaling magising ka. Isipin ito, ang isang simpleng basong tubig ay maaring ang iyong pinakamahusay na kaalyado sa pamamahala ng diabetes. Iminumungkahi ni Dr. Renato Bagani, isang respetadong dietisyan, na ang pag-inom ng 1 hanggang 2 tasa ng tubig sa umaga ay maaring magdulot ng kababalagan. Narito kung bakit. Nakakatulong ito na tunawin ang anumang labis na glukose sa iyong dugo. At sa paggawa nito, ang iyong bato ay maaring epektibong maglabas ng asukal. Nakakatulong ito sa pagpapatatag na iyong blood sugar level sa buong araw. Maaring simple ito, ngunit napakalakas nito. Maraming tao ang minamaliit ang papel ng hydration, ngunit ito ay mahalaga para sa epektibong pamamahala ng diabetes. Ngunit paano kung ang plain water ay hindi sapat para sa iyo?
huwag kang mag-alala. Maari mo itong gawing mas masarap sa isang hiwa ngang pipino, isang piraso ngang citrus, o ilang sariwang herbs. Ginagawa nitong mas masarap ang iyong tubig at nagdaragda ngang kaunting nutrients at lasa ng walang dagda na asukal. Ang tamang hydration. Tulad N, binibigyang diin, American Diabetes Association, ay patuloy na naugnay sa mas mahusay na glycemic control na tinitiyak na mas mahusay na mapamamahalaan ang hindi mahulaan na pagtaas at pagbagsak. Ang pananatiling hydrated ay nagtataglay ngang maraming benepisyo sa kalusugan na nakatulong na mapanatili ang normal na temperatura ngang katawan at presyon ngang dugo, paglilinis ngang galason, pag-regulate ng kalusugan bituka at pagpapahina sa ating mga kasukasuan. Binabalanse din nito ang sodium, bitamina, mineral at hormones, isang mahalagang aspeto para sa sinumang may diabetes. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa isang basong tubig, agad mong isinusulong ang mas mahusay na paggana ng katawan at pinabuting balanse. Bukod pa rito, habang umiinit ang panahon, mas maraming tubig ang nawawala sa ating katawan sa pamamagitan ng pagpapawis, na maaring hindi sinasadyang magpataas ng konsentrasyon glukose sa bloodstream. Ang pagiging hydrated ng maayos ay nagtutunaw konsentrasyong ito na nagpapabuti sa blood glucose levels, isang pangunahing bahagi sa epektibong pamamahalang diabetes. Ang pagpapatupad ng gawin na ito ay nagtatagdang positibong tono para sa darating na araw. Hinihikayat nito ang consistent na enerhiya at binabawasan ang gutom kahit na sumusuporta sa mental clarity. Dagdag pa, ang pag-abot sa basong tubig na iyon sa simula pa lang ay nagpapalakas ng isang maluso na gawi. Ang pagbibigay prioridad sa iyong kagalingan sa umaga mismo. Kaya bakit hindi mo bigyan ang iyong katawan ng sariwang simula na nararapat bawat araw? Sa pamamagitan ng paggawa ng hydration na isang pundasyon ng iyong morning routine, gumagawa kang isang sadyang desisyon tungo sa isang mas malusog, mas balanseng buhay na may diabetes. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at pamamahala ng diabetes. 2. Kumain ng almusal na mayaman sa protina at fiber. Tara na suriin ang pangalawang mahalagang gawi sa umaga, ang pagkonsumo almusal na mayaman sa protina at fiber. Binibigyang diin ni Dr. Renato Bagani, isang diabetes educator, na ang ating pagiging sensitibo sa carbohydrates ay tumataas sa umaga. Ang pagiging sensitibo na ito ay nangangahulugan na ang unang pagkain na kinakain natin ay maaring magtakda ng tono para sa ating blood sugar levels sa buong araw. Ang pagpiling almusal na mababa sa carbs ngunit mataas sa protina at fiber ay maaring maging transformative para sa mga nagmamanehong diabetes. Iminumungkahi ngang pananaliksik na binibigyang diing ng mga eksperto tulad ni Dr. Renato Bagani na ang pagsisimula sa isang mas mababang carb meal ay hindi lamang nagpapatatag ng glucose level sa umaga kundi patuloy ding nagbibigay ng positibong epekto sa tanghalian at sa hapunan. Sinasabi ni Lisa Andrews, isa pang kilalang dietitian, ang pananaliksik na nagpapahiwatig na ang mga babaeng may type 2 diabetes ay nagpakita ng pinabuting blood sugar levels nang sinimulan nila ang kanilang araw sa isang low-carb breakfast kumpara sa isang low-fat one. Binibigyang diin nito ang isang mahalagang prinsipyo. Ang kalidad ng ating macronutrients ay maaring makaroon ng mas malaking papel kaysa sa dami ng caloric content. Kaya, maaring magtaka ka, ano ang bumubuo nga almusal na mayaman sa protina at fiber? Isipin ang isang masarap na veggie omelette na puno ng sariwang gulay at isang side ng creamy diced avocado. O isipin ang kasiyasiyang crunch ng isang whole grain toast na may masarap na peanut butter.
Isipin ang masarap na lasa ng Greek yogurt na tinapos na may sprinkle ng berries at walnuts. Ang bawat isa sa mga pagpipiliang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang protina, kundi mataas din sa fiber na mahalaga sa pagpapanatili sa iyo na busog at pagtulong sa digestion. Ang nga pag-aral mula sa mga mapakukunan tulad ng Journal of Nutrition and Metabolism ay nagbibigay diin na ang isang protina-rich na almusal ay nakakatulong sa pagkontrol ng gana at pagpapanatili ng matatak na blood sugar levels na binabawasan ang panganib ng pagtaas pagkatapos kumain. Bukod pa rito, ang papel ng fiber sa pagpapatata ng blood sugar ay mahalaga, na nagtataguyod ng satiety at tumutulong sa glucose management sa buong araw. Sa pamamagitan ng pagpili ng gabalanseng almusal, iniwasan mo ang pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga at inihahanda mo ang iyong katawan para sa matagal na sigla. Higit pa sa personal na karanasan, ang maklinikal na pag-aral mula sa makilalang journal ay patuloy na sumusuporta sa pamamaraang ito na inilalahad ito bilang isang epektibong estratehiya para sa pamamahalaan diabetes. Yakapin ang almusal bilang isang nagbibigay lakas na sandalingang iyong araw. Ang isang pagkain na matalino na ginawa gamit ang protina at fiber ay sumusuporta hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan, kundi nagpapataas ng iyong pangkalahatang kagalingan na ginagawang isang mapamahalaang bahagi ng buhay ang diabetes sa halip na isang pang-araw-araw na hamon. Hayaan ang almusal na maging iyong kaalyado sa pagpapanatili ng kontrol at sa pagtamasa ng mas maliwanag, mas malusog na mga umaga. 3. Pantayan ang caffeine. Susunod sa aming checklist ng mga gawi sa umaga ay ang pagbabantay sa caffeine. Para sa marami sa atin, ang isang araw ng walang kape ay hindi maisip. Ito ang aming wake-up call, ang aming focus booster. Ngunit kung mayroon kang diabetes, ang energizing na tasa na iyon ay maaring magkaroon ng catch. Ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang pagkonsumo ng higit sa 250 mg na caffeine na katumbas ng humigit kumulang 5 tasa ng kape ay maaring pansamantalang magpataas ng blood sugar levels. Bakit? Ang caffeine ay nagpapalitaw ng paglabas ng hormon tulad ng adrenaline na nagtutula sa atay na maglabas ng nakaimba na glucose sa bloodstream kaya't nagpapataas ng blood sugar levels. Para sa mga nagmamaneho ng diabetes, mahalagang maunawaan na ang epekto ng caffeine ay maaring iba. Habang ang karamihan sa malulusog na matatanda ay maring hindi makapansin ng anumang makabuluhang pagbabago sa kanilang glucose levels mula sa caffeine, ang mga taong may type 2 diabetes ay madalas na nakakaranas ng pagtaas sa blood sugar at insulin levels pagkatapos ng pagkonsumo ng caffeine. Ngunit huwag mo munang itapon ang iyong morning ritual. Ang moderasyon at timing ay susi. Tamasahin ang iyong minamahal na bro sa isang well-rounded na almusal upang makatulong na pigilin ang mga potensyal na pagtaas. Ang pagsasama ng protina sa iyong pagkain ay maaring magpabagal sa pagsipsip ng glucose sa bloodstream na binabalansa ang nga epekto ng caffeine. Kung kulang ka sa oras, bakit hindi mo subukan? Iyan ay kape na may scoop ngang protein powder na hinalo. Mari itong lumikha ng isang makakasuato na timpla na nagaalo ngang ginhawa ngang kape at ang kaligtasan ngang protina. Ang pagdaragdag ang protina ay hindi lamang nagpapahusay ang lasa kundi nagpapababa din ng blood sugar spikes dahil pinapabagal ngang protina ang digestion at pinamamahalaan ang pagsipsip ngang carbohydrate. Ang maliit na pagbabagong ito ay maring mga hulugan ngang malaking pagkakaiba sa pagkontrol ngang iyong blood sugar sa abalang umaga. Bukod pa rito, binibigyang din ng mga pag-aral at artikulo mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Mayo Clinic at American Diabetes Association. Ang pagsubaybay sa pagkonsumo ng caffeine
bilang bahagi ng iyong plano sa pamamahala ng diabetes. Ang kanilang pananaw ay napakahalaga sa paggawa ng isang balanseng diskarte sa isang bagay na kasing routine ngunit komplikado tulad ng pagkonsumo ng caffeine. Kaya patuloy na tamasahin ang iyong morning coffee ngunit may twist. Gawin itong protein-packed at tiyakin na ito ay bahagi ng isang nutrient-dense na almusal, hindi isang walang laman na simula ng araw. Ang maingat na pag-ayos na ito ang nagbibigay kapangyarihan sa iyo na manatiling kontrolado at tamasahin ang bawat araw na may enerhiya at layunin. Bago natin ipagpatuloy ang video, maari ba akong magtanong? Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang matip na ito, mangyaring pindutin ang subscribe upang manatili kang updated sa mas maraming praktikal na payo at insight para sa epektibong pamamahala ng diabetes araw-araw. Talagang gusto naming tulungan kang gumalaw. 4. Gumalaw. Pag-usapan natin ang ika-4 na transformative na gawi. Ang paggalaw. Ang pisikal na aktibidad ay higit pa sa ehersisyo. Ito ay isang poten na manlalaro sa pamamahala ng diabetes. Ang pagsasama ng paggalaw sa iyong morning routine ay isang mabilis at mahusay na paraan upang suportahan ang malusok na blood sugar levels. Kapag ginamit mo ang iyong mga kalamnan, ginagamit nila ang glucose para sa enerhiya na epektibong binabawasan ang glucose na nakpapalibot sa iyong bloodstream. Hindi mo kailangang mag-commit sa isang matinding workout. Ang simpleng stretches, yoga o isang mabilis na paglalakad ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Binibigyang din ng mapag-aral ito. Ang moderate intensity movement pagkatapos kumain ay maring magpababangang post-meal glucose levels na ginagawa itong isang praktikal na opsyon para sa umaga. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga babaeng may diabetes na gumugugol nang hindi bababa sa 4 na oras sa isang linggo sa moderate to vigorous exercise ay nagkaroon ng 40% na mas mababang panganib ng sakit sa puso. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang sumusuporta sa iyong puso kundi nagpapatatag din ng iyong blood sugar. Kaya, paano mo gagawing walang putol na bahagi ang iyong umaga ang paggalaw? Magsimula sa stretches na nagpapagising sa iyong mga kalamnan o isang mabilis na yoga session na hindi lamang nagpapakilos ng iyong dugo kundi nagpapakalma din ng iyong isip. Kung mas gusto mong nasa labas, ang isang mabilis na paglalakad ay maaring magbigay lakas sa iyong mapandama at metabolismo ng sabay-sabay. Ang mga benepisyo ng regular na pisikal na aktibidad ay lumampas pa sa blood sugar control. Ito ay isang pundasyon ng komprehensibong pamamahalang diabetes na naalok ng benepisyo tulad ng mas mahusay na pagtulog, pagpapabuti ng mood, pamamahala ng timbang, pinabuting memorya, at mas malusok na antas ng cholesterol. At huwag nating kalimutan ang kagalakan ng pagsisimula ng iyong araw na nakaramdam ng tagum,